If you have extra space on your area, on your house, on your backyard or what, pwede dun eh. Sa atin, naging proven lang yan nung pandemic na. Nag-evolve na yung mga Pinoy. Pwede palang magnegosyo sa bahay lang. Some of the customers, kahit hindi ko mga customers, nagsasara yung tubigan because of the rent. This business is a services. So kahit bigyan kita ng magandang produkto, bigyan kita ng magandang machine. But if you produce a bad services to your customers, siyempre, mababankrupt ka dyan. Workable, kuha kayo sa akin ng maliit na package. Tapos anong capacity? 3,000 to 6,000 gallons per day, kaya po yun. Smaller space, smaller machines. Mas nakatipid ka pa. Kagaya ninyo, you like to buy the higher package, pero package 6, mas mura. But why I push you to buy the smaller one? Considering the space, considering yung operation ninyo. Kasi kayo po ang mag-suffer, hindi kami. Kami naman, manufacturer kami. We can design whatever you want. So yung dispenser, ma'am, umaabot ng 50 pesos value kapag piso-piso. Kung ako sa'yo, try mo muna. Magka-cash naman po kami. 30,000 discount. Nagiging maganda sa katawan natin ang alkaline because of the antioxidant properties. Yung mga tourmaline balls na yun, it's a stones from the mountain na nagpo-produce talaga siya ng high potential hydrogen, yung pH level tinatawag. There's so many wonders in water na we need to know about. Pwede naman po ganito, ma'am, para hindi na kayo maabala. Mag-reserve lang kayo. Ibabawas natin dun sa package price. Okay, sir. Ganito kasi, sir, no? Kami, sir, pag sa space ng mga equipment namin, walang problema. Kaya namin pagkasyahin yan, kahit masikip yung area. Next concern namin is yung operation nyo na. Siyempre, sir, imagine mo, sir, in the long term, sir, hindi lang naman machine ang kino-considered natin. Yung manpower natin, paano sila kikilos doon, paano sila mag-refill doon, paano sila mag-ooperate doon. Eh kung gusto namin magbenta na magbenta, madaling magbenta eh. Ang problema, after namin kayong bentahan, kamusta kayo? Pag nag-refill kayo ng 100 galon doon, sa ganong kaliit na area, ano yung tsura nyo nun? Hindi nga, wala nga paglalagyan pati ng gano'n. I thank you. Coffee? Namin kasi. Okay lang. Dumating, we came from Quezon City pa kasi. Mahalang renta kasi sa Quezon City kapag lumaki yung space, no? Actually, maliki na kami, although Okay. malaki siya. Hindi lang kasi namin ina-expect na gano'n siya kaliit. Pero umuo na kasi kami dun sa friend kasi namin may-ari ng lugar. Oo. Ang concern naman natin kasi yung operation nyo na. Kayo po ang mahihirapan. Parking, kamusta ang parking? Most likely, what I'm thinking, kasi yung katabi ng area na pagbibuildan namin is bahay nila. Actually, ito sir, hindi ko kino-consider na yung customer pagdating sa parking kasi they will come to your area to get water to refill kasi deliveries tayo. Kaya nga ako lagi ko kino-consider, if you have extra space on your area, on your house, on your backyard or what, pwede dun eh. Why renting? Kasi ako, napansin nyo, nowadays kasi, nag-evolve na din ng mga tao after pandemic, kung napansin nyo. Di ba, nung nauso yung home business, pwede pala yun. And actually, sa ibang bansa, ginagawa na talaga yun. Nag-negosyo ka sa bahay lang. Which is, less ang renta mo, less ang taxes mo, less lahat. Sa atin, naging proven lang yan nung pandemic na. Nag-evolve na yung mga Pinoy. Pwede palang magnegosyo sa bahay lang. Diba? Ang daming nagnegosyo, nag-open ng kung ano-anong kainan sa bahay, which is naging successful naman po. Ang catch ko lang dito sa negosyo natin po, since we don't really consider the walk-in client, kasi we don't really expect yung mga client natin go to our water station to refill. Yung laundry, pwede pa. Kasi talagang yung laundry, dinadala sa iyo yung labada eh. Pero ang water station, siguro yung empty bottles, pero drop and go lang yun. Pag drop sa'yo ng bottles, and go. Kaya lang, not to mention, ma'am, kino-compute din natin, sir. Nakakailan po ba yung nag-walk-in sa shop ninyo? Considering that, imagine niyo po. Sample kayo, mag-renta kayo, di ba? 10,000. O ilang walk-in po ang kailangan po sa isang buwan para mabawi mo yung 10,000 na yun. Kasi ako, mismo kahit sa bayan na mismo, sa mismong water station ko sa mismong marketplace, siguro maswerte na ako naka 500 pesos eh. Example, ang tubig sa Quezon City, 20, 30 pesos. 30. 30 pesos. If I have 10,000 pesos rent, i-divide na lang natin sa 30. So, kailangan kong makabenta ng 333 container sa isang buwan. I-divide lang natin sa 24 days kasi may close kayo ng Sunday. At least 13 walk-in para makabayad kayo ng renta. Rent pa lang yun, ha? Not to mention, ma'am, kapag nag-renta ka, syempre, commercial space ka na. Mas mahal ang bill mo sa tubig at kuryente. Yan po ang mga disadvantage. Actually, sa bahay, ganun din. Mahal din po yung kuryente mo at saka yung tubig mo. Pero wala kang renta. Wala ka ring pressure. Paano to kung wala nagpaparefill? Some of the customers, kahit hindi ko mga customers, nagsasara yung tubigan because of the rent. Tumataas yan, sir. Pag nakitang nagbubumi
booming yung business mo, tinataasan din ng mga landlord yung mga renta. Ako nga, umabot ako magkano yung renta ko nun. Parang sila na lang ang pinaghahanap buhay ko ba? Hindi ko sinasabi na hindi magandang magrenta. Depend on the business. Kung cellphone shop ka, kailangan ng talagang space for commercial space, yes, will do. Barber shop, mga kung ano-ano pang services na pwede natin ilagay na naka-display doon. Mapansin mo, sa mall, wala masyado nalulugi kasi ang daming tao, daming customer na pumupunta. Nakita po ba kayong water refilling station sa loob ng mall? O bakit wala? Kasi this business is a services. Kung kumikita pala, dilagay mo sa mall. Eto nga simpleng palamig dito, kumikita how much mo rin yung tubig mo. Ay bakit walang naglalagay sa mall? Yun yung sinasabi ko, na this kind of business is not just a product. This business is a services. So kahit bigyan kita ng magandang produkto, bigyan kita ng magandang machine, but if you produce a bad services to your customers, siyempre, mababangkrut ka dyan. Kapag na-stress ang owner, na-stress din ang tauhan. Sila, kita, pangiting-ngiti ang mga yan. It will affect their job as a sales or as a marketing. Kapag ako mismo, stress. Tsaka pati ang company, stress. Mula sa guard pa yan, stress na yan. Pag bukas mo, good morning, hindi na mag-good morning yan. Simangot na sa'yo yan. Ang nire-recommend ko lang, sir, ma'am, if you can find a different space na mas maluwag, better. Yung binanggit nyo, 2.5 by 4 meters. Mag-reduce tayo ng lababo. Kasya kasi, sa totoo lang, itong ang tiny houses ko, kasya. Yung 3 meters by 6. Kaya lang, yung sa inyo mas masikip. Mas maliit sa tiny house. Pwede yun siguro, yung maliliit na water station ng mga sinasabit-sabit lang. Yung mga nasa wall. Kaya lang, hindi tatagal yun eh. Ang lalaki kasi nito. Ang lalaki ng tangke. Kung 2.5 by 4, is it workable? Workable pero kawawa yung operator. Ako na nagsasabi sa inyo, ma'am. Kung goal ko kayo mabentahan lang, siyempre, benta na kayo. From Quezon City, bumiyahe pa kayo papunta rito. Siyempre, gusto ko mabentahan kayo. Pero, ang point, paano kayo after kung mabentahan? Baka magalit kayo sa akin. Pati sinabi ni Alfred na sikip-sikip pala. Sa bahay din kasi, hindi naman din feasible. Workable, kuha kayo sa akin ng maliit na package. Tapos, yung lababo, lilitan natin. Pwede yun. Tapos anong capacity? 3,000 to 6,000 gallons per day, kaya po yun. Ilang For example, gallons? package 4, gawin nating double membrane. O kaya package 6, compact yun. Yun nandun sa gilid. Ang liit nun. 6,000 gallons per day, ma'am. Malakas yun. Tsaka mas matipid yun. Kaya gumawa ko ng maliit na water station. Actually, design ni Mrs. yan. Yung masinop yung lagay. Gusto niya compact. Ako kasi, pag binuksan mo yung water station mo, ito yung machine ko, ang laki, naghuhumiyaw. Ito yung display. Mas efficient kasi yung 35, 36. Mas efficient. Kung tatanungin niyo ako pagdating sa filtration, mas enhance ang lasa. Pero yan po, pinaka-high-end po ng standard water station. Hindi po yan yung high-end na tinatawag na. Okay naman yung water source na, Maynila water, maganda po yung tubig doon. Smaller space, smaller machines. Mas nakatipid ka pa. Ayan, sir, hindi kita binudol sa mas mahal. Mahal yung gusto nyong bilhin. That's what I liked about your gusto nila package 9. Pero binentahan mo siya ng 7 ba? Pinaliit ko. Hindi mo naman kailangan, sir. Yung tubig mo, okay naman dyan. Okay naman oo. Natutuwa ako doon, sir. Pambiro lang namin yung sinasabi namin na binubudol. But actually, sinasabi lang po namin yun para at least kahit paano, masaya lang, biro lang ba? Kagaya ninyo, you like to buy the higher package. Pero package 6, mas mura. Kung talagang sabihin ko naman na, mas malaki kikitain ko sa mas malaking package. But why I push you to buy the smaller one? Considering the space, considering yung operation ninyo. Kasi kayo po ang mag-suffer, hindi kami. Kami, makikita nyo lang yung staff ko doon during the installation. Tsaka ako may problema. Kayo, araw-araw, pagkagising ninyo, ang sikip-sikip, ang liit-liit. Kunyari, katawag ka. Mag-iigib ka lang kasi motorista ka Ang pwedeng gawin doon, ma'am, kung 5 piso yung per slot, sobrang aapaw yung tumbler niya. Kapag sinet ko yun ng 20 pesos, for example, 4 na 5 piso yun. Pag naghulog siya ng 5, that is 2.5 liters. Laki. Actually, yun din yung iniisip ko kasi kung paano susukatin yun. Setting natin yun, sir. May solenoid tayo na ginagamit, tsaka yung timer. Ginagawa po namin, sir, for example, sinet natin ng 20 pesos. So that is 4 na 5 piso. Pag hinulugan mo yun, i-divide lang natin yung 20 liters. 5 liters. Tumbler lang yun, ganyan lang yun. Aapaw. Pero okay lang naman umapaw. Bayad naman yun, 5 piso, pero sobra-sobra yung nakuha. Kung gusto mo, dispenser na lang. I-cage natin, ganun. Kung gusto mo ng medyo hygienic siya. Kasi yung dispenser, mura lang. Nasa 12K lang yan. Pero hindi siya yung removable. Baka may magnakaw. Ilalagyan natin ng box. Yun ang pwedeng gawin doon. We could convert for you if you want.
kung talagang ganun yung gusto niya. Kami naman, manufacturer kami. We could design whatever you want. Kung ano talaga yung request That's what niyo. we're thinking eh. Parang hulog ka, kunyari, pisong tubig lang sa isang Mura nun, tumbler. You just wanted to make it convenient sa mga riders eh. Yun nakikita ko, ma'am eh. Yung sa mga jeepney drivers, Pagka ganun, mas maganda, cold field ka na. diretsong malamig. Oo, malamig. Hindi obrang warm water kasi you cannot sell. Pagod ako, motorista rin naman ako. Kaya ako bibili ng tubig kasi gusto ko ma-refresh. Kung warm water yung may inom ko, ay naku po. Doon na lang ako sa malamig. Kahit bumili ako ng 20 pesos na tubig, basta ma-refresh mo lang ako, okay na ako doon. If you could serve, kunwari, 2 pesos or 3 pesos na cold water, okay yun. Yung dispenser, ma'am, umaabot ng 50 pesos value kapag piso-piso. May nabibiling dispenser alone kasi. Kung ako sa'yo, try mo muna. Order mo siya ng dispenser. Ay, mga 12,000 lang yun. I-remind mo ako in case. Inuhulugan ng piso. Pwede mo i-cage. Tapos Yes. ano siya, malamig. Malamig siya. Cold filled po siya. Sige. Kapag ka talagang maganda, ma'am, tsaka tayo mag-customize. Affordable lang gawin natin. I'm not saying na wala kang pambili. Alam ko marami ka niyan. May nakita nga akong ganon. Kami ang unang nag-design nun, sir, kasi 2012 pa lang meron na ako nun. Makita mo sa YouTube, ngarag-ngarag pa yung tsura ko nun, ma'am. Oh, yung butas-butas pa yung damit ko. Ako pa yung nagwe-welding nun eh. Ang off, hindi Sunday. Nagiging problema ko yun. Alternating ang day off na gawin mo. Usapin mo yung mga staff mo na may mag-day off ng Saturday at may mag-day off ng Sunday. Reliable lang. Ang problema lang Sunday, yun ang pinakamalakas. Yun nga, pinakamalakas. Ang pinakamahina, Monday. Sa water station, Kasi ang layo ng mga iniikot ko, ilang water station. sarado. Yan yung sinasabi namin kung kailan nakasara yung iba, doon ka naman bukas. Kung ganun yung mindset mo, ang laki ng opportunity mo na lumakas yung negosyo mo. Sarap ng tubig. Ay, thank you, thank you. Ito, maganda po ito. Tatry ko. Kung kaya pa ni She, i-accommodate. Kaya to sa space ninyo kasi masikip. Wag lang yung 1 tonner. Naka-promo nga kami ngayon sa ice plant namin. Oh. Tingnan mo kung gaano kalalaki yung mga 2 tonner namin. 1 tonner, 2 tonner. Ang lalaki nito. Tsaka sir, ito kung gagawin mo yung pang-business yan, ilalaban mo sa mas malaking machine na ganito, mas malaki expenses mo dyan. Parang sa water station din. Kapag maliit ang machine mo, mas lumalaki ang operational cost mo. Ganon din sa yellow, sir. Maliit ang machine mo, dahil gusto mo nag-start pa lang, mas malaki na naman ang costing mo nun bago makagawa ng yellow. Yun ang problema natin. Kunyari, sir, ganito, nagtayo ka ng 1 tonner, tapos tinayuan ko ng 30 tonner ng kabila. Yari ka. Kung ikaw ang puhunan mo, for example, 5 piso, siya puhunan niya 2 piso, piso lang. Sa isang oras, kaya niya gumawa ng 1 ton eh. Ikaw, isang araw mong ginagawa yun. Matik yun. Yun ang problema. Kami, kapag kaganyan, kunyari, sabi mo, gusto ko malaking negosyo i-open ko. Kailangan mo ng space. Kagaya ito, mini planta kasi sir ma'am. Ang mga water station, ice business, mini planta po yan. Na-stress ka dyan, ma'am, pagka yan ang nilagay mo. Kasi as you mentioned, may mga jeep doon, may mga riders doon. Malakas sa yelo yan. May stress ka kasi wala ka maibenta. Kung sa malalaking bote, hindi siya feasible doon sa area nyo. Pero yung maliliit, talagang doon kayo babawi. Di ba meron kayong binibiling package 7? Yung budget nyo, nilagay mo sa bendo. Parang ganun lang. Ikinalat mo lang mo ba? Pag-iisipan pa kung saan lalagay yung bento. Sa harap. Sarap. Ibakal natin sa welding natin gusto mo. Para hindi tangayin. Kasi syempre, as much as possible, kailangan may bintana ka rin doon iabot. Sa bendo, di mo kailangan yon. Pero sa water station, doon mo kailangan yon. Pero sir, sa totoo lang, ang dumadaan lang sa may counter na yon, pera tsaka empty bottles lang. Pag may laman, hindi mo may dadaan doon yun kasi ang bigat doon. Oo. Sa door ka. Oo. Next step, since we're sold on the Deal na pala tayo package 6. Package 6, yes. Problema, yun nga, hindi pa namin sure kung kailan magka-start at matatapos yung construction. Kasi pag-uusap-usap Pag-uusapan pa po namin ng May. Bayaran na po kaya ikaw na. Oo. Sister, maglalabas muna ng sama ng loob si sir doon. Magka-cash naman po kami. 30,000 discount. Yung bendo, ma'am, ano pa yung gusto niyo? Yung malaki na, yung refill para 24 hours open. Tapos idagdag mo ngayon yung 12,000 na dispenser na cold filled siya. So, dalawa yung hulugan doon. Kung gusto nyo lang yung 24 hours open, I'm thinking okay na ako dun sa dispenser muna. Okay, sige po. Para pag-practicean nyo muna. Kung ano lang doon, ma'am, bibili ka ng plastic cup, maliliit.
piso lang eh. Kailangan meron ka pa rin nun. Ang concern ko kasi dyan, ma'am, syempre yung mga tauhan natin, nagpapahinga din yan. O nagpipila po sila doon, yung mga tao doon. Yung mga tao natin, kung nasa deliveries or... Yung mga magre-refill doon, may dala silang sarili nilang tumbler. Hindi po lahat. They really there and unprepared talaga. Kunyari, nagtatrabaho ako, hindi lahat ng tao nagdadala ng tumbler eh. Kahit man ako, ma'am, wala akong dalang tumbler palagi eh. Sa bagay na may point ka. So, ang pinaka-easy access ko talaga, kuha ko ng disposable cup. Yung dispenser, maglalagay tayo ng plastic doon or tsaka trash bag. O parang hindi kumalat sa area. Kaya cost din yun, ano? Yung Of cup. course. Mura lang naman yung cup. Ang gawin nyo na lang, ma'am, maglabas na lang kayo ng paper cup. For example, etong isang container na to. Ang kaya lang niyang i-refill talaga 50 cups. 50 cups lang ilagay mo. Yung enough lang talaga. Isakto mo na lang. Doon mo na lang susukatin yun pag kailangan mo mag-refill ulit. Isa-isa yung labas. Yun yung mga consideration, mga consumable na. Oo. Since first time po namin na mag-ooperate ng water refilling station, wala pa po kaming mga supplier ng mga galon. Mga... Pwede naman po namin kayong i-recommend sa mga nearby supplier na. Kasi di namin kayo kayang supply dahil malayo na po kayo. Mas makakatipid kayo pag malapit na kayo bibili. Ganoon na lang gagawin natin. Sa unang delivery, we could supply. Pero lalakas yan eh. Tuloy-tuloy na kailangan yung bumili ng consumable. Kung 200 ng galon mo, 100 na sa shop mo, 100 na sa mga tao. Usually ba pag ganyan pinaparent? Ako, pinabibili ko naman. Saan pinapalitan? Bago yung galon mo, nakukuha yung luma. Through our experience talaga. Tsaka sa mga customer na rin namin. Sabi mo nga, masarap yung lasa ng tubig. Bakit ipaparefill sa iba? Yung iba kasi, lumilipat kasi yung tubig hindi maganda lasa. Ang habol lang yung galon na bago. Yung mga malalakas sa water station, nagugustuhan talaga yung service tsaka yung lasa ng tubig. Ako nga, yung mga customer ko, ma'am, dito, na bagong opening pa lang, ang daming lumang galon. Sabi ko, saan nanggaling yan? Sir, dito na pinarefill kasi nagustuhan yung lasa ng tubig. Probinsya yun, ha? Purified, alkaline. Alkaline. Kasi syempre, mas mahal pag binenta mo yung alkaline. Yung alkaline po kasi, ang totoo niyan, mura lang ang proseso. Kasi ang alkaline namin, ganun, bumili ka sa akin ng purified. Magkano yung purified ko? 300,000. Pwede namin lagyan ng alkaline yan, plus 40,000 ka lang. Gusto mo lagyan ng mineral, plus 30,000 lang. Kumbaga, mura lang yung mga upgrades na yun, sir, if you want. Kaya lang, sa marketing kasi natin sa Pilipinas ngayon, parang na-over-marketing yung alkaline. That's why tumaas yung value. Yung process niyan, to make an alkaline po, ang mura ng processor. Yung alkaline po kasi, nagiging maganda sa katawan natin ng alkaline because of the antioxidant properties. Yun talaga ang binabayar natin doon. Yung tinatawag nating negative ORP. ORP stands for Oxidation Reduction Potential. So ngayon, kapag ka ang alkaline mo is rich in negative ORP, mas pinababagal niya yung pagkabulok, yung ages ng tao, yung mga ganun. So kung binabayaran mo doon is antioxidant, just like this, umiinom ako ng lemon water. Kasi kaya lemon water, meron siyang antioxidant pag ininom mo siya. Hindi ko naman sinasabing na-expire kapag nasa bote na. Meron lang lifespan nga lang. We have 5 kinds of alkaline, sir. Ito yon, traditional alkaline to, lemon. Second one is ionizer. Magkaiba yon. Third one is yung alkaline drops. Yung isa naman is ozonizer. Alkaline din yun. Panglima is bioceramic tourmaline alkaline system. Yung kamukha ng gamit namin. Ang daming paraan to create alkaline machines or alkaline system. Sa atin, pag sinabi mong oxygenated, ayun yung sinasabi natin na nag-oxygenate yung water. Kaya nawawala yung oxygenated niya kasi oxygenated nga eh. Create alkaline through bubbles and minerals. The second one is ionization. Yung inionize mo yung water, tinapon mo yung acid, kinuha mo yung base water, yung alkaline. So yun yung difference niyan. Kumbaga may reject water din for alkaline kapag ka machines ang gamit mo. Pero kapag sinabi mong bioceramic o yung tourmaline balls ang gamit mo, yun naman po sir yung tinatawag nating natural. Yung mga tourmaline balls na yun, it's a stones from the mountain na nagpo-produce talaga siya ng high potential hydrogen, yung pH level na tinatawag. Kasi sabi nila, yung natural water, purified, pinadaan ko sa tourmaline balls. Yung mga tourmaline system, yung mga tourmaline na yan, yung mga rocks. After dumaan doon, magiging pH 8 yan, pH 7.5. Kung mas matagal ang contamination doon, mas matagal ang pag-stay ng water doon sa mga stones na yon, tumataas ang potential hydrogen niya. So, ganun siya nag-e-effect. So, yun, I'm not saying na napapanis, pero yung pH level niya, mas matagal ang buhay. Ang problema mo nga lang, pag nababad ng matagal, bumabaho. Napansin mo ba yun? Tsaka halos hindi mo na siya mainom. May nabibiling power balls, nilalagay mo sa mga tumbler na ganyan. Diba? Subukan mo ibabad yan. Kahit maghapon lang, hindi mo na siya mainom. Kahit yung lemon, ibabad mo yung lemon dyan, hindi mo na mainom mamaya yan. May lifespan lang yan. Paano may babote yan? Diba? Dapat makonsume agad siya. Business side is a good business, pero you have to orient your customer.
customer. Kumbaga, magiging ano ka, sir? Ambassador ka. Oh yes, magiging brand ambassador ka ng alkaline water. There's so many wonders in water that we need to know about. Yung pag-inom pa lang ng safe drinking water, 8 glasses of water a day, talagang magiging hydrate ka talaga. Kasi our body is composed of water, di ba? Pati utak natin with water. So without drinking water, mamamatay tayo. If you want to sell the alkaline water, make a unique marketing. Kumbaga, ilagay mo sa bote para talagang mas healthy. Kasi kung ilalagay mo siya sa plastic, nag-i-react po siya sa plastic. Sino po ba yung gusto mong mag-promote ng sarili mong negosyo? Dapat pamilya mo na. Gaya nyo, mag-start kayo ng water station. Yan ang unang-una kami. Kumbaga, diyan ko nakita, ma'am, yung mga struggle ng business owner ng water station. So, kung ano man yung mga yon, sinolve ko na pagdating sa machines. Ako mismo, operator ako eh. So, kung ano yung mga nakita kong problem, sinosolve ko na. Tsaka, sir, ito palang problema sa water station. Bawal magsara talaga. Oo, totoo. Oo. Kasi kailangan talaga ng tao. Yes, diba? yes. Bago ako mag-operate niyan, sir, naging water station business muna ako. Ang mga parents ko, manufacturer na sila, hindi pa ako buhay. They're really building the machines already. Hindi pa ako sa water station, man. Client nila yung mga malalaking company. Ay, hindi ko lang pwedeng i-mention. Kaya naano mo rin, nakuha mo rin yung kanilang pagka-businessman. Yes, oo. Ako naman po, ma'am, we're still working hard pa rin para sa iba na rin. Sabi nga ng ibang client ko nakakausap dito, sir, hindi na sila nagtatrabaho para sa sarili nila eh. Para sa iba na. Saan po kayo papasok doon? Kasi kayo, titingnan nyo yung layout and all. Yes, ma'am. Kapag sinimulan na pong gawin, o kaya mas maganda yung almost done na para bago i-deliver yung unit. Yun ang magandang site visit. Almost done. Before mag-start, pakita na namin sa inyo yung blueprint or... Yeah, where you can show us the blueprint. Ang maganda po niyan, ma'am, kasi you have committed naman na sa amin. Meron tayong binding contract, ma'am. Pwede na kayong mag-send sa amin ng mga pictures or videos ng area para from time to time makikita namin na, uy, ito na pala yung progress. Ito na pala yung nangyayari. Parang site visit na rin yun eh. Kapag i-actual na po namin, kung may way kami dun sa area, bisitahin namin yung lugar, kuha kami ng water sample para hindi na kayo maabala. Total, Quezon City lang naman kayo. Pwede naman kayong padaanan ng mga staff ko to get the water sample and ma-check na rin yung lugar. Just inform us. Marikina to Marikina. Marikina. Opo, okay. Quezon City kami nakatira, pero Marikina yun. Yung paglalagyan. Pwede naman po ganito, ma'am, para hindi na kayo maabala. Mag-reserve lang kayo. Ibabawas natin dun sa package price. Di ba, nag-reserve kayo. Kunyari, Sir Alfred, ito kasi sisimulan na namin yung gusto namin buuin mo yung machine. Doon mo lang i-online. Total, may hawak ang kontrata. Inonotary po namin yun, ma'am. Tapos yung kontratang hawak nyo, magiging dalawa. Isang hindi notarized kasi yung kopya nyo ngayon, dahil pumirma tayo. Tapos yung pangalawa, pag notarized na at sasabihin na lang namin pag-deliver. O kaya pag site visit ng staff namin sa area ninyo, bibigay na yung notaryado po sa inyo. Para at least kayo, siyempre taga Quezon City pa kayo. Bibiyahin na naman kayo ng Pangasinan. Abala po eh. Papunta pa lang po dito, ma'am, 5,000 na eh. 2 hours. Gumastos na kayo ng almost 5,000. Kasi ang toll gate pa lang natin, ma'am, maabot na almost 1,000 plus eh. Kulang 2,000 eh. Yung gas mo pa. Sabihin mo na yung araw nyo pa. Ako kasi, ma'am, sir, pag ganito to, yung sweldo ko paano? May sweldo ko eh. Kung iba gagawin ko, babayaran ako eh. Kailangan computed yun. Naabala kayo. So yung abala nyo dapat kasama sa computation yun. Sabi ko nga, nagasgasan na kayo ng 5,000, papunta pa lang dito. Magagasgasan na naman kayo pagbalik. O ayun, online na lang tayo. Online. Alfred, site visit naman tong lugar. Padadaanan ko kayo, pwede na yun. Yung water sample, pwede na akong kumuha para magpa-laboratory na ako, pwede na yun. Kasi ma'am, eto yung 20,000, sir, is non-refundable. Kasi gagastusin po namin yun for site visit and for water testing. Yung mga yun po, syempre di naman namin pwedeng babuin sa di ba? So, non-refundable siya, pero deductible doon sa unit na binibili niya. The reservation will give it now. Yeah, pwede po. Para at least kahit hindi kayo bumalik, at least we have final agreement naman na, pwede na yun. BPI po. Uy, sa wakas, may BPI account na ako. Tinanggal ko yung solenoid para mapatipid ko siya. Pero may reason kung bakit. Sila nga po pang coffee shop nila eh. Pag pinampaligo nyo yun, ma'am, sir, nako, kikinis ka. Yan, centralized yan. Buong bahay mo, pati panglinis mo, pwede mong inumin. Lagi ko sasabi sa vlog ko, sir, pag nagtagumpay ka, tagumpay ko din yun.